ating lahat. Nawa ay pagpalain po ng ating Diyos ang pangangaral ng Kanyang salita. Isa po sa pinaka-unique na naranasan natin in our generation ay ang pagpasok po ng COVID-19, yung virus noong 2020. Ilang buwan tayong nakulong sa ating mga tahanan. May mga iglesia na hindi nakapag-gather at umaasa sila sa mga online services na ginanap noong mga panahong iyon. At habang naalala ko lang nung nakakulong tayo sa mga tahanan natin, umaasa lang tayo sa mga live. At sa panonood ko ng mga live na mga services, dumadaan din sa news feeds ko yung mga faith healing services. Katulad ng mga Pentecostal, dahil ako'y galing po sa isang Pentecostal church, so siguro nandun sa algorithm ko. So napapanood ko yung kanilang mga services about miracle, pagpapagaling. Pero alam po natin, kung totoo yung kanilang pagpapagaling, dapat doon sila pumupunta sa mga hospitals. At pinupuntahan nila kung totoo ba talaga ang kanilang pagpapagaling. Makikita po natin sa ating pag-aaralan na mayroong pong tamang tugon kapag tayo ay nakakaranas ng mga sakit, karamdaman, and even suffering. At ito po yung binasa sa atin kanina sa James 5:13-18. Banggitin ko lamang po na ang pinakatema ni Santiago sa sulat na ito ay ipakita kung ano yung itsura ng pananampalataya. Na ang pagpili ng Panginoon sa atin before the foundation of the world ay hindi natin nakikita ang kapanganakang muli. In fact, sabi ng Panginoong Jesucristo, pag pinag-usapan yung regeneration, hindi natin alam kung kailan ito mangyayari, para itong ihip ng hangin na hindi natin alam kung kailan mangyayari, kung saan pupunta. Ito ay mga spiritual realities na hindi natin kayang makita. Pero dito sa James, ipinapakita dito ni Santiago kung ano ang itsura ng totoong pananampalataya. Pinapakita niya dito ang pananampalataya na gumagawa. At dito po sa ating mga teksto na pag-aaralan ay hindi po nagbabago yung theme ni Santiago. Ipapakita niya dito na ano ba ang tamang tugon kapag tayo ay mayroong sakit, paghihirap, karamdaman, ano yung pananampalataya ano yung tugon na nakaangkla sa pananampalataya. Doon po sa chapter 5, sa mga unang talata, tinuruan niya yung kanyang mga mambabasa kung paano tutugon sa pang-aapi na ginagawa ng mga mayayaman. Nung panahon nila, nagbigay siya ng case na may mga nang-aapi na mga mayayaman. At sabi doon ay kailangan nilang umasa sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. So napaka-specific and practical doon sa time nila itong sulat na ito. Nagme-make sense ito sa kanila. Dito po sa ating mga text, tinuturuan ni Santiago paano daw dapat tutugon ng isang mananampalataya kapag siya ay dumaranas ng paghihirap at pagkakasakit. Sa ating pong mga binasa kanina, binasa ni Deacon Salm, makikita natin na may kaisahan pa rin yung itinuturo ni Santiago sa sulat na ito. Hindi siya umaalis sa kanyang mga pangunahing tema. Di ba sinabi niya sa James 1 verse 2, sabi niya, "Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok." So general yung sinasabi doon na sari-saring mga pagsubok. Now, dito sa chapter 5, nagbigay si Santiago ng specific na bagay kung paano nyo i-apply yung verse 2. Paano nyo ituturing ang pagsubok bilang kagalakan. Nagbigay po siya ng mga specific. Paano i-apply yung chapter 1, verse 2, pinakita niya sa chapter 5. Sabi niya, "Mayroon ba sa inyong nagdurusa? Manalangin siya. Mayroon bang masaya?
umawit siya ng papuri. So, yung pinakatema niya na ituring nyo na kagalakan kapag kayo ay dumaranas ng iba't ibang uri ng paghihirap, sari-saring pagsubok, ay pinapakita dito ni Santiago na kapag itinuring natin na kagalakan ang mga pagsubok, paghihirap, sakit na ating nararanasan, ay ang magiging tugon ng isang expression, yung count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kind. Ang isang expression noon ay hindi po yung lagi kang nakangiti, lagi kang masaya. Hindi po yun yung ibig sabihin noon. Dito, nagbigay si Santiago ng specific. Ang sabi niya, mayroon ba sa inyong nagdurusa? Manalangin siya. So, ang ibig sabihin pala ng count it all joy, my brothers, kapag tayo ay dumaranas ng pagsubok, ang isang expression noon, ang magiging tugon natin ay pananalangin. At sabi din, binanggit doon, kung tayo ay nakakaranas naman ng kasiyahan, ngayon is a season of joy, ang tugon naman daw ay magpuri sa pamamagitan ng pag-awit. I believe ito ay nasa context pa rin ng worship. Makikita natin po dito sa verse 13 na ito ay pumapatungkol sa iba't ibang sitwasyon natin sa buhay. Ikaw ay naghihirap, nagsasaya, may sakit. Lahat ng mga ito, kung tayo ay mananampalataya, ay para sa Panginoon. Yun yung sinasabi dito ni Santiago. In fact, iisa po yung tinuturo ni Santiago and Apostle Paul. Sa pangangaral po ni Deacon Aaron, nakita natin ito, Philippians 4:12 and 13, marunong akong magpakababa at marunong din ako magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. So, united yung teaching ni Apostle Paul and ni Santiago patungkol sa contentment. Na lahat, ikaw man ay masaya, ikaw man ay may sakit, ikaw man ay naghihirap, anuman ang iyong kalagayan ngayon, anuman ang sitwasyon ngayon ng iyong buhay, ito ay para sa Panginoon. Pero ang gusto ko pong bigyan ng pansin ay specific lang po, isa lamang po. Yung sinabi ni Santiago, yung tamang tugon kapag tayo ay dumaranas ng karamdaman o kapag tayo ay nagkakaroon ng sakit. Makikita natin po dito na napaka-specific sa application ni Santiago. Hindi po siya isang general lamang or abstract, kundi napaka-specific ang itinuturo dito ni Santiago. Sabi po niya sa verse 14, may sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia, pertaining po sa mga pastors and elders, at kanilang ipanalangin siya, at siya'y parihiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. And then verse 15, ang panalangin na may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at kung siya ay nagkasala, siya ay patatawarin. Makikita niyo po dito yung faith in action. Nakita niyo doon, kung daw mayroong may sakit, anong sabi? Ipatawag po yung mga elders at ipanalangin. Pero hindi doon natapos. Yung faith nila sa pananalangin ay gumamit po sila ng natural na pamamaraan. Ipapaliwanag po natin ito mamaya. Sabi doon, siya'y parihiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Yun po ay ointment for medicinal purposes. So makikita nyo dito na kahit doon sa mga practical things, hindi nawawala yung tema ni Santiago na faith in action. May faith siya, gumamit siya ng ordinaryong pamamaraan. At sinabi doon sa verse 15, ang panalangin na may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. Ang gusto ko lamang pong kuhanin na mensahe natin sa mga text na ito ay ito po. Ang tamang tugon ng isang mananampalataya
sa pagkakasakit, paghihirap, and even sa kasiyahan, ay pananalangin ng may pagtitiwala sa Diyos. So ganun lang po kasimple, yun yung sinasabi ni Santiago. Ang tamang tugon natin sa lahat ng uri ng sitwasyon natin sa buhay, specifically, ang pagkakaroon ng sakit ay ang pananalangin may pagtitiwala. Ang ibig sabihin po ng panalangin may pagtitiwala ay hindi lamang po ito wishful thinking na sana gumaling ako. Hindi ganon. Pinapakita dito yung view mo kung sino yung Panginoon na sinasamba mo. Bumabalik ka sa katapatan, sa attributes ng Panginoon. Sinabi ni Apostle Paul, kung ibinigay na ang kanyang sariling anak sa atin, gaano pa kaya ang lahat ng mga bagay na ito para sa ating kabanalan? And even yung napaka-practical and specific na bahagi ng buhay natin, natural, because of our sin, because of sin, ay magkakasakit tayo, tinatawagan tayo dito ng may manalangin ng mayroong pagtitiwala. Dalawang bagay po ang ating titingnan, panalangin ng pananampalataya, prayer of faith, and secondly, pagpapahayag ng kasalanan, confession of faith. Yan po yung sinasabi dito ni Santiago. Unang bagay na pwede po nating makita dito, prayer of faith or panalangin ng pananampalataya. Malinaw po dito kung ano ang sitwasyon na binabanggit ni Santiago. Clear, ito ang pagkakaroon ng sakit. At mayroong dalawang binanggit si Santiago kung ano dapat ang gawin ng iglesia na ito kapag mayroong may sakit sa kanila. Verse 14, nabanggit na natin, mayroon bang may sakit sa inyo? Ang sabi, patawag yung mga elders, mga matatanda ng iglesia, may pananalangin at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. So may mga issue po na nakapaloob sa text na ito, kung ito ba ay physical illness or spiritual illness. Kasi nga, may confusion doon sa verse 15. Na nakakalito yung verse 14 and verse 15, ang tinatalakay niya ay mayroong sakit physically. Pagdating sa verse 15, kung siya ay nagkasala, siya ay patatawarin. So parang naghahalo yung spiritual and physical. So nagkaroon ng issue. So ano ba yung binabanggit dito? Ito ba ay physical illness or spiritual illness? I believe malinaw dito sa mga talata natin, at least primarily, ang tinutukoy po talaga dito ay physical illness. Literal, na mayroong may sakit sa kanilang kalagitnaan, at sinabi doon ni Santiago, ang dapat nilang gawin ay ipatawag ang mga pastor, dalawin sa bahay, at upang sila ay panalangin. At sabi doon, siya'y pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. So mayroon pong dalawang interpretations doon sa papahiran ng langis. May nagsasabi na ito daw po ay from the Old Testament. Ito ay nagsisimbolize ng pag-anoint ng mga king in the Old Testament. Symbolize God's presence with them. So yun yung isang interpretation. Pagdating naman yung isa, katulad ni Douglas Moo, and ito yung mas pabor ako dito kay Douglas Moo, yung anoint doon, sabi ni Douglas Moo, refers to a physical action with symbolic significance. So ang pinapakita doon is yung leader, yung elders na mananalangin ay sineseparate, yung pag-anoint ng oil ay pinapakita na mayroong special care yung Diyos doon sa may sakit na yon. And I believe then, may medicinal purpose din yung pag-anoint yung oil na yon. Yun yung nakikita ko dito. So makikita natin, pwede natin pagsama-samahin itong mga interpretations na ito, na pinapakita dito, gumamit ng means, ipinanalangin, pinapakita dito yung care ng Panginoon sa mga mananampalataya na mayroong sakit. Kaya pagdating po sa verse 15, ang pananalangin na may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya
ng Panginoon at kung siya ay nagkasala, siya ay patatawarin. Ipinapakita po dito ng ating pananalangin kapag mayroon tayong sakit, ay dapat mayroon tayong pagtitiwala na pagagalingin tayo ng Diyos. Or yung ipinapanalangin natin ay pagagalingin ng Diyos ang may sakit na ito. Again, yung pananalangin po ay test ng understanding natin kung sino ang Diyos na sinasamba natin. Hindi po ito simpleng wishful thinking. Pinapakita rin po dito, kaya binanggit po yung kasalanan sa verse 15, kung siya ay nagkasala, siya ay patatawarin. Pinapakita rin po dito na ang pagkakaroon ng sakit ay direktang epekto ng kasalanan. Kung hindi po nagkasala sila Eva at Adan, hindi po magkakaroon tayo ng sakit. Pinapakita dito ni Santiago na may connection ang sakit sa kasalanan, ang karamdaman sa kasalanan. Let me clarify, hindi po nangangahulugan agad na kapag may sakit sa atin, mayroong may sakit sa atin ay may tinatagong kasalanan. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Subalit, ito po ay paalaala sa atin na tayo ay nabubuhay pa sa isang katawan na naapektuhan pa ng kasalanan. Mayroong remaining corruption. So again, hindi po ibig sabihin na pag may sakit ay may itinatagong kasalanan, pero reminder yon na wala pa yung glorified state natin. Kaya ang point po natin, ang panalangin ng may pananampalataya ay umaasa ka na sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin na gumaling ang may sakit habang ginagamit mo ang kanyang mga itinakdang pamamaraan. Yun lang po yung simple na gusto kong makita nyo dito. Faith in action. Na nagtitiwala tayo na ang Panginoon ang nagpapagaling sa atin, pero gamitin din natin yung mga pamamaraan na kanyang itinakda. Pero ang gusto ko rin pong pansinin dito natin is may malaking pagkakaiba po ang pagkakaroon ng sakit ng isang mananampalataya at hindi mananampalataya. Kasama rin po dito kapag tayo ay nakaranas ng physical healing. Yung pagkakaroon po ng sakit ng hindi mananampalataya again ay iba sa pagkakaroon ng sakit ng isang mananampalataya. Napag-aralan natin sa resurrection, iba na yung death, iba na yung meaning ng death sa isang mananampalataya. Same goes sa pagkakaroon ng sickness. Ang pagkakaroon po ng sickness ay iba na. In contrast po sa charismatic na tinitingnan nila ang healing as one of the immediate blessings of the gospel at napaka-self-centered na walang gospel, pero nakikita nila na kapag sila inanalangin, sila agad ay gagaling. Sa Biblia, our physical healing and yung prayer na tayo ay gumaling is a foretaste ng glorified state natin. Hindi yun totoo sa isang hindi mananampalataya. Yes, may pagpapala ang Panginoon na siya ay gumaling. Pagpapala pa rin yun na galing sa Panginoon. Pero yung prayer ng paggaling sa sakit at yung karanasan na tayo ay gumaling sa sakit ay may ibang reality sa atin. Ito ay reminder na one day, aalisin lahat ng Panginoon ang lahat ng sakit natin. Pagbibigyan niya tayo ng katawan na hindi na magkakasakit. Kaya bilang mananampalataya, kapag tayo ay nakakaranas ng anumang sakit, malubhaman, simpleng sipon, allergy, ito ay reminder na bagamat ligtas na tayo, tiyak na tayo ay ligtas, na tayo pa rin ay nasa corrupted humanity. Mayroon pa rin remaining corruption. Dahil po, nabanggit ko kanina na isa sa immediate effect ng kasalanan ay ang sakit. Kaya sa lahat ng human infirmities, illness lang po ang hindi na-experience ng Panginoong Hesukristo. Hindi po siya, wala pong nailagay. Siya ay napagod, siya ay nagutom.
pero yung pagkakaroon ng sakit, hindi niya naranasan. Dahil yung sakit ay immediate effect ng kasalanan. Kaya masasabi natin na yung mga weaknesses and infirmities ng Panginoong Hesukristo ay hindi po sinful. Creaturely yung kanyang infirmities. Kasi po, related nga palagi yung illness sa kasalanan, kagaya ng ginawa dito ni Santiago. Pinag-isa niya yung pagkakasakit physically at yung kasalanan. Yung context kapag daw mayroong sakit, yun nga, pupunta yung mga pastors, ipapanalangin. Pero pansinin ninyo na yung sickness, nirelate niya sa kasalanan. Yun, parang nakakalito, pero parang pinag-isa niya yung physical and spiritual healing. May ganong sense sa verse 14 and verse 15. Ito po yung binabanggit ko kanina. Kung may relasyon yung physical healing sa spiritual healing, and therefore, yung mga healing na nararanasan natin ay token, foretaste, ng glorified state na mararanasan natin sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Ano pong sabi ng Isaiah? Binasa natin kanina, Isaiah 53 verse 5. Sa Tagalog ko po babasahin, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Pinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Hindi po ito spiritualized or mystical na ang binabanggit lang ay spiritual healing. Tandaan natin na si Kristo ay nagkatawang tao. He assumed a truly human flesh para mapagaling din ang ating mga katawan. At mararanasan natin yung ultimate na paggaling, healing ng body natin sa pagmuling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. But for now, kapag nakakaranas ka ng kagalingan, while iniuutos natin na gumamit ng means, tandaan natin na kapag ikaw ay nakakaranas ng kagalingan, yan ay paalaala, pangako, patikim ng pangako ng Diyos na bibigyan kanya ng katawan na hindi magkakasakit. Wala ng kasalanan, walang sakit. Kaya kahit sa pananalangin natin ng kagalingan, pero may mga panahon, paano naman Brother Ezekiel, yung mga sakit na wala nang kinamatayan na. Ang ating kagalakan ay ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Dahil aalisin niya lahat ng sakit, kalungkutan, at papaltan niya ng kagalakan. While sinasabi ko na mayroong physical healing na nararanasan tayo, nangyayari din na wala ng kagalingan yung sakit natin. And because of Christ, may ibang meaning na even yung hindi paggaling sa sakit, yung death, ay may ibang meaning na sa atin. Tandaan po natin na ang being born again, regeneration, ay hindi po ito individualistic. Na, ako ay na-regenerate, nanampalataya ako kay Kristo. Malinaw po sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, sa Griego po, hindi po yun, he is a new creation. Sa Griego po, a new creation. Pinapakita doon ni Apostle Paul na yung new creation ay hindi po primarily yung individual na regeneration natin. Ang sinasabi dito ni Apostle Paul, nung ikaw ay binigyan ng bagong puso ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, ikaw ay inalis sa lumang sangkatauhan sa pangunguna ni Adan. At isinama ka sa bagong realidad na nasa Panginoong Hesukristo. Kaya lahat ng mga bagay ay may bagong meaning na. Ang karir, ang pag-aasawa, ang pag-aalaga sa pamilya, ang kamatayan, ang pagkakasakit, ang kagalingan,
Sa mga nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, sinasabi dito ni Santiago, lahat ng mga bagay na ito ay bago na. Nasa bagong realidad ka na dahil sa Panginoong Hesukristo. Kaya sana, ang pagtingin natin sa pagkakaroon ng sakit, pagkakaroon ng kagalingan sa sakit, ay iba na dapat sa pagtingin ng mga hindi mananampalataya. Ang mga mananampalataya, asang-asa sila sa mga doktor, hindi po yun masama, pero hanggang doon na lamang. Naroon yung kanilang ultimate hope sa mga gamot na kanilang itetek. Again, tinuturuan tayo na gamitin yung means. Pero bilang mga mananampalataya, mas malaki ang pag-asa natin. Ito ay sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kahit makikita natin dito na kaya ang hamon sa atin, manalangin tayo ng mayroong pagtitiwala na sasagutin ng Diyos ang ating panalangin, subalit kilalanin natin na anuman ang sagot niya, kagalingan man o hindi kagalingan, tayo ay nagtitiwala na siya ang magbibigay sa atin ng kagalakan. Iyon yung sinasabi natin kanina. Sinasabi ni Apostle Paul, natutunan ko ang kagutuman, natutunan ko ang kabusugan, but I can do all things through Christ. Ang contentment natin, while sinasabi natin na ito ay foretaste ng glorified state, pero ultimately, ang contentment natin ay ang Panginoong Hesukristo. Lagi ko pong name-mention si Fanny Crosby, na siya po ay bulag. At mayroong pong nagsabi na well-meaning preacher sa kanya, si Fanny Crosby po, yung sumulat ng To God Be the Glory na hymn, siya po ay bulag. Sabi nung preacher na ito kay Fanny Crosby, I think it is a great pity that the Master did not give you sight when He showered so many other gifts upon you. Sabi nung preacher na nakakaawa ka dahil hindi ka binigyan ng sight. Ang sabi ni Fanny Crosby, do you know that if at birth I had been able to make one petition to my Creator, it would have been that I should be born blind. Sagot ni Fanny Crosby, kung may hihilingin ako sa aking Creator, gusto ko ipanganak uli akong bulag. Ang sagot ng preacher, why? Sabi ni Fanny Crosby, because when I get to heaven, the first face that shall ever gladden my sight will be that of my Savior. Imagine, bulag si Fanny Crosby, pero yung kabulagan, pagkakaroon ng karamdaman, ay may ibang meaning sa kanya. Hindi niya yun itinuring na kawalan. Hindi niya itinuring na parang lugi siya. Kundi sabi niya, kung hihiling ako, bulag pa rin ako. Bakit? Dahil pag binigyan ako ng sight, ang una kong makikita ay ang muka ng Panginoong Hesukristo. Nawa ganun po ang ating i-take bilang mga mananampalataya. Lahat ng bagay ay may ibang meaning na, specifically, ang pagkakasakit at ang paggaling sa sakit. Lahat ay para sa Panginoong Hesukristo. Second point, confession of sin. Nakita natin na ang pagkakaroon ng sakit ay paalaala na tayo ay makasalanan pa. Kaya sabi ni Santiago sa verse 16, kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Ipinapakita dito na ang kapatawaran ng kasalanan ay nasa konteksto ng pagpapahayag po ng kasalanan, confession of sin. Parehas po na binabanggit dito ni Santiago, pinagsama na niya sa verse 16, 14, parang may i-emphasize niya yung physical healing. Verse 15, nandun na yung spiritual healing. Pero pagdating dito sa verse 16, pinagsama na niya yung healing ng spiritual and physical. At malinaw dito na ang pagpapahayag ng kasalanan, while yes, meron itong individual sense, kagaya ng 1 John 1:9,
I believe mayroon yung individual private confession of sin. Pero dito po sa text na ito, malinaw na ang pagpapahayag ng kasalanan ay nangyayari sa konteksto ng iglesia, ng community ng mga mananampalataya. Either ito ay mayroon kang accountability partner or group, or more formally, in the context of corporate worship. So ipahayag ninyo, sabi doon ni James, ipahayag ninyo ang inyong kasalanan sa isa't isa. So public and corporate yung context. Dahil sa corporate worship, alam natin na ang ating kinakatagpo ay isang banal na Diyos. Kaya po yan yung reflection kapag binabasa natin yung Ten Commandments. Reminder na hindi natin nasunod ang 10 utos. All throughout the week, tayo ay nagkasala. Yung pagbabasa ng 10 utos ng Panginoon, nagpapaalala yan, nagpapakita yan na ang Diyos ay banal. At kapag nakita natin ang kabanalan ng Diyos, kung ikaw ay totoong mananampalataya, ang masasabi mo ay ang sinabi ni Isaiah, "Woe is me, for I am lost. For I am a man of unclean lips, and dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts." Yung context mo ng Isaiah 6:5, si Isaiah yung namuhay lamang ng matuwid sa Israel. Pero nung nakita niya yung thrice holy God, yung kabanalan ng Diyos, isinama niya yung kanyang sarili bilang bahagi ng makasalanang bayan. Yan po yung ginagawa ng pagbabasa ng kautusan. It reveals our sin, our unworthiness. Alam natin na tayo ay nagkasala sa Panginoon. At ito po ay nagpapakita sa atin ng corporate confession of sin. Because corporate confession of sin is the recognition of God's holiness and our sinfulness. Kaya napakahalaga po ng corporate confession of sin. Pinapaalala niya na ang sinasamba nating Diyos ay banal at pinapaalala niya na tayo ay makasalanan. Pero dahil kay Kristo, hindi po doon natatapos. Corporate confession of sin reminds us the gospel of Christ, that we are His forgiven people. Hindi lamang po pinapaalala ng kautusan ng Diyos, ng corporate confession of sin, na ang ating Diyos ay banal at tayo ay nagkasala. Hindi lamang po yun. Nire-remind din po tayo na palagit kaya nating makalapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Dahil yung kabanalan ng Diyos, yung puot ng Diyos, ay ibinuhos sa Panginoong Hesukristo upang tayo ay makalapit sa trono ng Diyos. Ipinapakita po dito ni Santiago na kung tiyak ang kagalingan ng pagkakasakit at tiyak ang kapatawaran ng kasalanan sa pananalangin ng may pananampalataya. At dito po ay nagbigay siya, hindi lamang po mere theoretical, ang sinasabi dito ni Santiago, nagbigay siya ng actual case na nanalangin ng may pananampalataya at dininig siya ng Panginoon. Si Elias, 17 to 18. Si Elias ay isang taong may likas na gaya rin ng sa atin. Ang ganda po nun, hindi special si Elias. Ang ganda ng emphasis ni James. Kagaya tayo ni Elias, sabi niya, siya'y taimtim na nalangin upang huwag umulan, at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan, at muli siyang nanalangin at ang langit ay nagbigay ng ulan, at ang lupa ay sinibulan ng bunga nito. So, nanalangin. Bakit kaya binigyan ng emphasis ni James, si Elias ay isang taong may likas na gaya rin ng sa atin? I believe napaka-practical nung siningit na yun ni James. Kasi kahit Kristiyano na tayo, kahit evangelical na tayo, may mga panahon na hindi tayo nakakawala doon sa error ng Roman Catholic na mayroong mga special na mga office na pagpari yung nanalangin parang effective.
Na di ba, may ganun tayo, pastor, ipanalangin nyo nga po ako, na parang mas effective yung panalangin ng pastor kaysa sa mga members. Wala pong ganun. Iyon yung sinasabi dito ni Santiago. Manalangin tayo ng may pananampalataya, kagaya ni Elias, na kagaya ng ating likas, at diringgin ng Panginoon ang ating panalangin. Kaya, bilang hamon, tayo ay manalangin ng mayroong pagtitiwala, paghingi ng kapatawaran sa Diyos dahil siya ay tutugon para po sa ating ikakabuti. Lahat na pag-aralan natin to, lahat ng panalangin natin ay tinutugon ng Diyos. Yes or no. Pero lahat yan is for our sanctification. At sa atin din, tiyak ang kapatawaran ng kasalanan. Sa tuwing ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ito man ay nasa corporate setting, or mayroong accountability partner, or personal confession of sin, nakaugat ito sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ito yung sinasabi ni John sa 1 John 1:9. Ang Panginoon ay lilinisin tayo sa ating mga kasalanan. Subalit kung may kinakausap ako dito na wala ka pa kay Kristo, pinag-uusapan natin yung sakit, kagalingan. Kung ikaw ay wala pa sa Panginoong Hesukristo at nakakaranas ka ng kagalingan, sabi rin ni Pablo, yan ay habag, awa ng Panginoon ngayon. At dapat yan ay magtulak sa iyo sa pagsisisi at pananampalataya. Subalit, kung pananatilihin mo ng iyong puso ay matigas, pwede rin twofold yung purpose niyan. Pwedeng yan ay patikim ng puot ng Diyos, na mas higit pa dyan, kung ikaw ay nahihirapan, kapag ikaw ay inuubo, nagkakasakit, mas matindi pa dyan ang mararanasan mo sa lugar kung saan doon ay lugar ng pagtangis. Isipin mo na yung lahat. Kung sinabi ni Pablo na yung glory na mapapa sa atin ay hindi maikukumpara sa mga suffering na ito, totoo rin po yung kabaligtaran. Kung ano man yung pleasure na naranasan mo, kung ano man yung pain na naranasan mo, ay hindi maikukumpara doon sa pain na mararanasan mo kapag ikaw ay nasa lugar na ng pagtangis o ang tinatawag natin na impyerno. At hindi ko po sinasabi ito para tumakas ka sa impyerno. Papunta ka na doon. Pero ang tanging pag-asa ay ang Panginoong Hesukristo. Siya ang tumanggap ng puot ng Diyos. At ngayon, wala pa yung panahon ng paghukom. Ito ay panahon ng biyaya sa lahat ng mga umaamin na makasalanan, na nagkasala. Kung inaamin mo na ikaw ay makasalanan, maganda yan. Pero wag mong labanan na hindi naman ako perpekto. Tatanggapin ako ng Panginoon, hindi ako kagaya ng ibang tao. Hindi yun ang usapin. Ang usapin ay lumabag ka sa kautusan ng Diyos. At ang tanging paraan para ikaw ay mapatawad ng Diyos, hindi ang iyong mabuting gawa, hindi ang pagdalo mo sa iglesia, hindi ang pagbibigay sa iglesia. Ang tanging paraan para ikaw ay ituring, ibilang na matuwid, tanggapin ng Diyos sa kanyang sambahayan, ay ang persona at ginawa ng Panginoong Hesukristo. By His wounds, we are healed. Sa kanyang kamatayan, sa kanyang muling pagkabuhay, mayroong totoong kagalingan. Ang kagalingan ng iyong kaluluwa. Manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan at umasa ka na ang Panginoon, ang mabuting Diyos na patatawarin ka. Hindi dahil sa sincerity ng iyong repentance, but because of Christ. Manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. Sa atin naman pong mga mananampalataya, we should be reminded, kagaya ng lagi nating paalaala, that sanctification is a community project. Yung napaka-personal na pag-confess ng sin, wala namang nakakaalam ng kasalanan mo, may mga itinatago kang kasalanan, pero even yung personal sin natin, inilagay ng Biblia sa konteksto ng
komunidad ng mga mananampalataya. Pinapaalala sa atin ito yung accountability natin sa isa't isa. At ang mahalaga din sa mga accountability group na nakikita mo, tandaan po natin na while walang mas maganda na mayroon tayong tinitingnan ng mga tao, pero wala pong bida. Iisa lang po ang bida. Lahat po tayo ay nagkakasala. Ang tanging pag-asa natin ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya kapag po may sa confession, corporate setting, or accountability group, yan ay reminder na hindi ka nag-iisa sa pakikipaglaban mo sa kasalanan. Reminder yan na mayroon kang katuwang, may kasama ka, may nananalangin para sa iyo. Reminder din yan na mabuti ang Panginoong Hesukristo, na ibinilang ka sa isang iglesia na umaamin sa kanyang kahinaan at umaasa sa biyaya ng Panginoon. Sabi ni Jonathan Landry Cruz, communal confession also pierces into our gloomy, self-centered spiritual introspection and reminds us that we aren't in this alone. There is an entire congregation struggling through this dying to sin thing too. There is great consolation in recognizing our fallen condition together as a community. Napakaganda po ng reminder dito ni Jonathan Landry Cruz na yung corporate confession ay nagpapaalaala ng ating kahinaan, ng ating kasalanan, pero nagpapaalala rin yan ng biyaya ng Panginoon na hindi ka nag-iisa sa pakikipaglaban sa kasalanan. Kaya ito po yung ating makikita. Manalangin tayo na mayroong pananampalataya na gagaling ka sa sakit. Pero anuman ang sagot ng Panginoon, ito ay para sa Panginoon, para sa kanyang kaluwalhatian. At anuman ang iyong ma-experience, ito ay may bago ng meaning. Ito ay dahil sa new creation na itinatag ng Panginoong Hesukristo, bago na lahat ng bagay, sakit, kagalingan, career, etc. Lahat yan ay bago dahil sa Panginoong Hesukristo. Para lahat sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa reminder na even sa napaka-practical na pagkakaroon ng sakit, nakaka-relate. Lahat po kami dito dahil nakakaranas kami ng sakit. Nakita namin na ang tinuturo ng Biblia ay kaugnay pa rin ito sa Ebanghelyo. Ang aming paggaling sa sakit ay reminder na muling babalik ang Panginoong Hesukristo at bibigyan kami ng katawan na hindi na magkakaroon ng sakit. At ang pagkakaroon naman rin ng sakit ay reminder na na mayroon pa kaming remaining sins at dapat naming ipahayag ang aming kasalanan. Ito man po ay personally or individual. Kailangan po naming aminin ang aming kasalanan at umasa na kayo ang mabuting Diyos na patatawarin kami, hindi dahil pinagpagura namin ang kapatawaran na ito, dahil ito ay kasama sa pinurchase, tinubos ng Panginoong Hesukristo. Salamat po sa paalaala na lahat ng aming nararanasan ay para pa rin sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. At nawa ay mag-spark po ito, magbigay sa amin ng matatag na pananampalataya sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong katapatan. Gamitin nyo rin po ang pangangaral na ito para tawagin ang mga wala pa sa inyo. Magbigay po kayo ng bagong puso sa mga narito sa gusali na ito na wala pa sa inyo at makita nila na ang totoong comfort ay hindi po ang mga earthly blessings. Ang totoong comfort ay ang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo, ang persona ng Panginoong Hesukristo. Magbigay po kayo ng pananampalataya, magligtas po kayo sa aming kalagitnaan. Kayo na po ang magbigay ng mga specific application sa aming narinig at sa lahat po ng aming gagawin pa ngayong araw na ito ay kayo lamang po ang maluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.